Okay, ano bang masasabi natin? Well, another loss para sa Gilas Pilipinas. At for the second straight game, sinubukan nilang umabol from a huge deficit. Ngunit nabigo sila sa dulo at nakuha ng New Zealand ang 94-86 victory sa Jeddah, Saudi Arabia. So ngayon, dahil 0-2 na ang Gilas sa Group D, ay malabo na silang makakuha ng automatic spot sa quarterfinals. At ngayon ay kailangan nilang talunin ang Iraq sa Sabado or bukas para makapasok dun sa tinatawag nilang class qualification game for a spot sa quarterfinals. So yun na ang sitwasyon ngayon ng Gilas dito sa FIBA Asia Cup. At again, dismayado si Coach Tim Cone. Sinabi niya sa press con na parang hindi niya inasaan na ganito ang mangyayari sa Gilas. Going 0-2, opening game against Chinese Taipei, natalo sila. And tonight against New Zealand. Actually, mas magandang game pinakita ng Gilas ngayon compared dun sa Chinese Taipei game. Yun nga lang nandun pa rin yung mga problems na naka-apekto sa Gilas nung uling game, turnovers, yung pagdepende nila sa 3-point shot, especially nung first half. Si Jordan Ngatay, dami na shoot mula sa labas. Yung nga, defensive lapses, nandun pa rin. And then, nung fourth quarter, nung naghabol yung Gilas, na ibaba pa nga sa 3, thanks kay Justin Brownlee at kay Dwight Ramos. Brownlee at 37 points. Yung isang test nga niya, nagpapaba dun sa lamang ng New Zealand to 3. I believe 85-82, mga less than 4 minutes. Then, nakakasagot yung New Zealand behind yung guard nila na si Taylor Britt. Napakagaling nung pinakita ni Taylor Britt nung fourth quarter. Isa pa niyang layup doon against AJ Edu na isa sa mga crucial baskets na nagawa niya. Sinubukan nabuli nung Gilas, sagutin nung Gilas yung mga ginagawa ni Britt, kaso may mga crucial turnovers na nagagawa yung Gilas dun sa dulo. At lalong nagpahirap para sa ating national team na makabawi mula dun sa talo nga nila sa Chinese Taipei. At ngayon 0-2 na sila sa FIBA Asia Cup. So again, they need to beat Iraq on Saturday para mapagpatuloy pa nila yung kanilang kampanya sa torneyong ito. Kung manalo sila, kakalabanin nila yung second place team ng Group C, either China yan or Jordan sa sitwasyon na nangyayari. Actually, ang kasama pa din sa Group C ay ang Saudi Arabia at ang India. But ang expectation nga, China or Jordan ang 1 and 2. Either way, ang format kasi top team automatic sa quarterfinals per group. Ang second and third maglalaro nung qualification game for quarterfinals berth. So yun nga, either China or Jordan. Yung Jordan tinalo natin sa isang tune-up last week, pero syempre tune-up yun. Iba pa rin pag totoong games na. And kung manalo din tayo doon, manalo tayo sa Iraq and manalo ang Gilas dyan sa qualification game na yan, mas mabigat ang mga kalaban nila sa quarterfinals dahil ayon sa format, mga kalaban nila yung top team ng Group A. Ang naglalaro sa Group A, Australia, Lebanon, Qatar, and South Korea. So may possibility na baka Australia makalaban natin or Lebanon with Ratchi.
Either siguro sa nakikita din natin, either Australia or Lebanon ng mga kalaban natin, if manalo nga Gilas against Iraq and manalo sila dyan sa qualification game na yan. So yun nga, pahirap ng pahirap ang kailangan tahakin ng Gilas kung gusto nilang ma-achieve yung goal nila na manalo dito sa FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. So, ano pa bang pwede natin pag-usapan? Actually, medyo iniba ni Coach Tim yung kanyang starting lineup. Pinasok si Dwight Ramos sa starting lineup. Si CJ Perez nga hindi naglaro eh. I believe hindi siya naglaro buong game. Jimmy Malonzo again, hindi naglaro. Natin alos pag-usapan din yan sa social media. Kevin Kiambao, mas magang pinasok ni Coach Tim. Pero nung dulo, wala siya hindi siya pinasok ni Coach Tim. Hindi ganun may impact naman si Kevin Kiambao. May panaka-naka pero hindi yung as big as nung last game against Chinese Taipei. AJ Edu, on the defensive end, maganda yung pinakita. Yun nga lang talaga, sayang din yung kanyang contributions dahil yung New Zealand nga, sa bawat attempt ng Gilas makabol, may sagot sila. And then, ano pa ba? Junmar Pardo, 11 points, 4 rebounds. Much better game than the Chinese Taipei game. Tingnan natin si Junmar mas naka-forma kahit konti sa game na to. Especially may mga plays sa kanya sa poste. Yun nga lang may mga defensive lapses pa rin kay Junmar. Si Junmar. Actually, halos buong Gilas naman din. May mga lapses sa depensa. Pero yun nga, much better game kay Junmar. Siguro ito na lang sabihin natin, to be generous about Junmar Pardo. I don't think, may point si Chris Ross na hindi naman siya yung focal point ng offense pero siguro enough na kung si Junmar magagawa niya yung kailangan niyang gawin for a big guy on this team, yung rebounds, yung depensa, not necessarily yung given na minsan sa mga screen and roll, pick and roll, nabubutasan si Junmar, but kung yung other aspects ng depensa magawa niya and makakuha siya ng mga rebounds, siguro hindi lang yung average siya ngayon na 3.3 rebounds per game, magiging effective pa rin si Junmar for Gilas. Pero yun nga, kung expect natin na kailangan si Junmar parang sa PBA na magiging dominant na offensive player in a sense na umi-score, siguro too much of an expectation nun kay Junmar, especially sa sistema ni Coach Tim. Yun nga, again, kung magawa ni Junmar yung consistent defending, rebounding, I think magiging decent naman siya sa international game. So, pero yun, very generous na yun sa ating opinion. So yun, Brownlee 37 points. Again, medyo balik nung opensa nung Gilas na kay Justin Brownlee. But I guess siguro ko other than Dwight Ramos, maybe may konting Scottie Thompson. Siguro kailangan pa rin ng help ni Justin Brownlee sa opensa. Lalo-lalo na kung pag nasa punto na naman na nag-aabol yung Gilas. So, yun,
Again, disappointing loss for Gilas. Must-win game against Iraq. Kailangan talaga manalo ng Gilas or else isang early exit para sa Gilas sa tournament na to. Obviously, Sabado, favorite ang Gilas dito, pero sa tingin natin, mas maglalaro ang Gilas na may desperation para pagpatuloy nila yung kanilang kampanya dito sa FIBA Asia Cup. So, ano oras na ba? So, 2:30 na dito as we are recording this. So, siguro matulog muna tayo. And then, konting pahinga. Then, pagising, balik na naman sa trabaho. At abangan yung mga nung susunod na mga gagawin ng Gilas Pilipinas dito sa FIBA Asia Cup. So, yun lamang po. Maraming po salamat at until next time.